noong 1986, palagay ko mangyayari ulit. Uulitin ko lang, no? Na hindi nila paplanuhin na mamuno ng bansa. Walang military junta. Number 2, ang intensyon nila ay proteksyonan ang aksyon ng sambayanan. Hindi nila papayagan na maging magulo yan. At magkaroon ng mga, alam mo, may mga nagpaplano na maggulo eh. Normal yan, no? Titignan nila, gugwardya nila para maging peaceful talaga. Number 2, number 3, makikita nila, hindi kikilos ang ating armed forces kung hindi nila nakikita na mas maayos yung kapalit. Kaya titingnan nila yung succession. No? Pag-aaralan nilang mabuti yan. Pag nakita nilang maganda para sa bayan, di siguro lalabas na sila. Ang hinihiling ko nga lang sana ay pag-isipang mabuti. Dahil ang armed forces ay malalagay sa isang medyo seryosong sitwasyon. No? Mamimili sila eh. Saan nila ibibigay ang kanilang suporta? Sa mga nagdanakaw sa bayan o sa mga taong bayan na naghahanap ng pagbabago sa lipunan? Ito ngang muling pag-ugong sa mga issue po ng kudita sa hanay ng militar. Sa katunayan, may babala po ang kalihim po ng defense na si Gebo Chodoro. Baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aaklas ang mga sundalo. Reaksyon po muna niyo dito, Secretary. Alam mo, hindi naman ganun kabayolente ang ating mga kababayan. Pero may puntos ang warning ang ating Secretary of National Defense. No, talaga, kapag may military junta, may posibilidad na mag-alsan ng taong bayan laban dyan. No? Pero wala naman akong nadidinig, no? Na kahit pa yung mga dating mga military, wala naman akong nadidinig na gusto nilang magkaroon ng military junta dito sa bayan natin. Noong pa mang 1986, hindi nila ginawa yan. Ang nakikita kong modelo ng pagbabago dito sa atin, yung nangyari noong 1986, na ang armed forces ay sumusuporta lang sa kagustuhan ng sambayanan. Hindi sila nagpaplano na sila mismo magpapatakbo ng bayan. Yun ang ibig sabihin ng military junta. Kaya gusto ko sanang paratingin sa ating mga kababayan, walang matinong oposisyon na nagpaplano ng ganyan. Pero kung sakali man, Secretary, ano po yung mga triggering points, yung mga dahilan, factor kaya ng possible ng pagkakawatak-watak o pagkadismaya ng mga kasundaluhan? Ay, alam mo, ang ating mga nasa armed forces, kung anong nakikita nating mga ordinaryong mamamayan, nararamdaman din nila yan eh. Ang hirap, yung galit kasi sobra nakikita mo naghihirap ang sambayanan, ninanakaw pa palang katakot-takot ang kaban ng bayan. Nararamdaman nila yan. Pero alam nila ang limitasyon ng kanilang katungkulan. Totoo na sila ang protector ng ating sambayanan, no? Yung lalo-lalo na yung nakikita nilang tunay na kagustuhan ng ating lipunan, ipagtatanggol nila yan at didepensahan. Hanggang doon lamang. No? Kaya ang tingin ko, kunyari, kung may maganda talagang mangyari yung pinaplano sa November 30 na magtitipon-tipon ng ating mga kababayan para ipakita talaga ang kanilang pagkondena sa nangyayaring mga nakawan dito sa bayan natin, ang pwedeng gawin lang ng armed forces dyan ay medyo pigilin ang violence. Number 2, pigilin nila yung mananakit sa ating mga kababayan. Kaya nga, ang mangyayari dyan dapat binabantayan pa nga nila yung November 30 na walang kaguluhan at sikapin na walang mananakit na mga pupunta dyan dahil peaceful na manifestation yan ng ating kagustuhan kung anong dapat mangyari sa kinabukasan ng Pilipinas. Opo. So, napakalaki o napaka-imposible po. Wala pong possibility na magkaroon ng ganito pong pangyayari, ganitong uri po ng krisis sa Pilipinas, bate po sa sinasabi po ninyo, Secretary. Yes, walang military junta. Pero baka magkameron ng people power. Yun. At ang pinag-uusapang nadidinig ko ay noong kasing unang people power natin, hindi masyadong napaghandaan o napag-isipan kung ano mangyayari pagkatapos ng people power, no? Anong uri ng gobyerno ang papalit sa pangkasalukuyang gobyerno. Medyo nakakatuwa dahil marami ngayon ang nag-iisip tungkol dyan.
si dating National Security Advisor Carita Carlos pa nga eh. Nabasa ko yung Facebook niya. Nagbigay na siya ng mga requirements. Kung magpi-people power kayo, dapat pinaghahanda nyo the following. 1, 2, 3, 4. Kaya nakikita natin yung mga nag-iisip. Tinitingnan na ang mangyayari kung magkakaroon ng people power. Opo. Ano-ano yung mga aral na nakuha natin noon, Secretary, nung nagkaroon po ng military unrest ang ating bansa? Ano yung mga natutunan natin na hanggang ngayon ay yun po yung ina-apply natin para maiwasan ang mga ganito pong uri na mga issue? Well, magandang nangyari noong 1986 kung titignan natin. Palagay ko nakita naman ng Armed Forces na totoo na ang buong sambayanan ng Pilipinas ang nagnanais na palitan na ang diktadura. Kasi sobrang din ang dako ng diktadura nung araw eh. Ayan, palitan na yan. At pagkaroon ng mga leader na magpapatakbo ng maayos sa bansa. Nakita nila yan. At kitang-kita na lahat halos ng religious organizations ay sumama dyan. So, nakikita ko yung nangyari noong 1986, mangyayari ulit. Kaya kung anong response ng ating Armed Forces noong 1986, palagay ko mangyayari ulit. Uulitin ko lang, na hindi nila paplanuhin na mamuno ng bansa. Walang military junta. Number 2, ang intention nila ay proteksyonan ang aksyon ng sambayanan. Hindi nila papayagan na maging magulo yan at magkaroon ng mga, alam mo, may mga nagpaplano na maggulo eh. Normal yan, titignan nila, gugwardya nila para maging peaceful talaga. Number 2, number 3, makikita nila, hindi kikilos ang ating armed forces kung hindi nila nakikita na mas maayos yung kapalit. Kaya titingnan nila yung succession. Pag-aaralan nilang mabuti yan. Pag nakita nilang maganda para sa bayan, di siguro lalabas na sila. Ang hinihiling ko nga lang sana ay pag-isipang mabuti. Dahil ang armed forces ay malalagay sa isang medyo seryosong sitwasyon. Mamimili sila eh. Saan nila ibibigay ang kanilang suporta? Sa mga nagdanakaw sa bayan o sa mga taong bayan na naghahanap ng pagbabago sa lipunan? Bilang isang dating Defense Secretary, papaano po ninyo napapanatili noon at yung katapatan at yung professionalismo ng ating mga kasundaluhan? Medyo nakakatawa pa nga ng konti. During our time, kasi alam mo, ang leksyon natin, pagkatapos ng people power, katakot-takot ako dito eh. Diba? Ang sinasabi namin sa Armed Forces, tingnan nyo nangyari sa kasaysayan natin. Kapag hinahati nyo ang inyong institusyon, meaning the Armed Forces, hindi kayo nagtatagumpay eh. Di ba may mga nagplano dyan na gusto nila sila naman ang nasa gobyerno, laging kudita. Ang nilalabanan nila, sarili nilang chain of command. Lahat yun, walang nangyari. Pero kung titignan mo naman ang ginawa ng Armed Forces noong panahon ni Cory, they move as an institution. Tangay ang buong chain of command. Nanalo sila, kasama sila sa panalo. Noong panahon ni President GMA, nakita din naman natin na nagmarcha si Angie Reyes, tangay yung buong chain of command ng Armed Forces, panalo din. At ang maganda pa dyan, nananalo na walang violence. Yung mga nagpaplano ng kudita, bakbakan sila mismo. Kapwa nila sundalo, pinuputukan nila. Pero hindi nananalo. Yun ang isang major lesson yan sa nakita ko sa kasaysayan natin. Opo. Hanggang saan ho ba ang ating mga kasundaluhan, ang AFP mismo, makikialam sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa? Kasi napapansin natin, nababatikos ng ilan nga ang AFP dahil sa laki, sa trilyon-trilyon o sa bilyon-bilyong pondo pong sinasabi nating ninakaw na, ay wala pa daw naririnig mula sa AFP. Dapat mang ganun po, dapat magsalita po sila laban po dito sa korupsyon sa ating bansa. Alam mo, kasi may mga sektor tayo ng lipunan na feeling helpless. Kaya sabi nila, bakit naman itong Armed Forces ayaw pang magsalita? Pero hindi sila dapat magsalita. Sa katotohanan lang. At saka gusto ko lang linawin, lagi ko itong sinasabi nung ako'y nasa pwesto sa loob ng Armed Forces. Huwag niyong sabihin na hindi kayo magbibigay ng interes sa politika. Dahil lahat halos ng malulubhang kalaban ng bansa, politika
ang ginagamit. Ang importante sa armed forces ay huwag yung maging partisan sa politika, no? Huwag kayong kakampi sa isang lugar. At pag-aralan nyo lang mabuti kung ano ang sistemang politika ng Pilipinas, pero huwag kayong magiging partisan. Kaya yung sinasabi ng ating Defense Secretary ngayon na dapat hindi makikialam sa politika ang ating sandatahang lakas. Gusto ko lang dagdagan ng isang word, no? Huwag magiging partisan sa politika natin sa Pilipinas. Pero yung politika, importanteng pinag-aaralan yan ng ating armed forces, no? Kahit hindi sila nagsasalita, dapat unawaan nila. Dapat quietly nagtatanong-tanong sila para malaman nila ang sentimiento ng bansa. Dahil ang ipinagtatanggol nila ay yung ang desisyon ng sambayanan. Ipagtatanggol dapat nila yan. Opo. Ang mga kasundaluhan ba natin, aware sila? Yung mga mga sundalo, aware po ba sila sa mga nangyayari sa atin ngayon? Or talagang, kung aware man sila, talagang yun lang talaga ang pinipili na tulad ng sinasabi po niyo, Secretary, na manahimik na lang dahil, syempre, nasa mandato. Tinutupad po nila yung mandato nila bilang mga kasundaluhan. Ay, iyon. Ang mandate nila talaga huwag sila magiging partisan Huwag sila sasali sa mga debate, no? Sa politika. Pero dapat pinag-aaralan nila yung nangyayari sa sitwasyon natin. Kunyari, yung mga komunista, sinasamantala nila yung kahirapan natin Pinag-aaralan nila kung paano nila pagagalitin ng sambayanan. Kung yung armed forces natin, hindi tinitignan yan, paano na nila lalaban ng mga enemies like the communists na tinitignan at pinag-aaralang mabuti ang behavior ng ating lipunan. Ang ating armed forces, sa totohanan, ginagawa din yan. May panahon pa ba silang makinig sa mga balita o may alam po ba sila sa mga nangyayari sa paligid considering na nakafocus po sila kung ano po yung pinapagawa po sa kanila? Ang pagkakaalam ko yan, nag-uusap-usap din naman sila di ba? Normal lang yan. Hindi mo pwedeng, kasi nga yung nangyayari sa bayan natin, unang-una, sobra na talaga ang nakawan. Kahit siguro, talagang hindi pwedeng hindi mo makikita Kasi sumobra na ang lakas ng loob ng mga nagnanakaw sa loob ng gobyerno. Kaya lantad na lantad ang ginagawa nila. Hindi malilihim yan sa ating armed forces.